Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 28 to August 3, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Ayan, so meron tayong 20% discount sa mga tarot reading services. So kung gusto nyong mag-book for a private reading, ayan, so meron tayong link sa description at sa pinned comment. Ayan, so let's see, Virgo, what's the energy for you this week? July 28 to August 3. So this is your overall energy. Wow, winner! Ang ganda. And then your challenge is the Death card, which is transformation. And then your opportunity, the Tower. Wow. And your blessing is Apprentice of Swords. Now, the bottom of the deck is Justice. This is balance in your life. Maari ring you are looking for, or parang may hinahanap kang hustisya. Oo, or pagkapantay-pantay. Ayan, meron ka pinaglalaban. Fairness and equality. Oo. Let's see what else. You have the Five of Cups. Okay, merong disappointment. Maaring disappointed ka sa isang sitwasyon mo ngayon na feeling mo hindi mo nakuha yung dine-deserve mo. This can be sa work, sa career, sa relationship. You feel na take advantage ka. Mm-mm. You have the Eight of Pentacles. Maaari kasing you've been exerting efforts, no? Yung nag-e-effort ka na nag-e-effort pero parang walang nangyayari. Ganon. 'Di ba? Nakaka-frustrate 'yon, lalo na sa work or even sa relationship na parang ikaw na lang lagi yung nag-e-effort. You have the Eight of Swords. Tinitiis mo 'to. Tagal na. Now, ikaw na hinihintay na mag-decide whether titiisin mo pa ba o aalis ka na. Kasi that is the challenge for you ngayon eh, itong transformation, itong ending. So you're being asked to um, go through the transformation, endings and new beginnings. Oo. And I think naman, ma-overcome mo to, no? With the Six of Wands. This is about success, triumph, victory. So meron ka isa-celebrate na achievement mo dahil kinaya mo tong pagbabago na to. You also have the Four of Swords, which is healing, rest, no? Taking a rest, pagpapahinga. Meron dito na gusto umalis sa work, tapos you feel kasi na yung trabaho mo, career path mo ngayon can be so toxic, no? Or hindi ka na masaya. And ngayon gusto mo magpahinga, you want to take a break. And you deserve it. So, yung pagta-take ng break mo, yan na yung moment for you to start a new opportunity. With the Tower, no, as your opportunity, merong gigibain para merong maitayo ulit. O, 'di ba? Ganon. So, maaring belief system mo yan or yung iyong mismong estado sa buhay ngayon, no? Or sitwasyon mo na matagal mong pinaniwalaan na yun yun. Yun yung magdadala sa'yo sa tagumpay, pero hindi pala. And ngayon, nasa mga kamay mo. Nasa mga kamay mo yung tagumpay na yan. You have the Apprentice of Swords as your blessing. Kailangan mong mas lalong pagyamanin yung iyong kaalaman. You need to learn more. You need to educate yourself, to study, no? Kasi yung pag-aaral hindi lang natatapos yan sa school. Continuous ang ating learning, no? And also through experience. Marami tayong natututunan. Okay. So let's see the energy for your money, career, finances. Money, career, finances ng mga Virgo. Money, career, finances for Virgo. The Hierophant. This is leadership role.
Yung iba sa inyo, maaring meron kayong bagong leadership role. Alam mo yung tipong umalis ka sa work, tapos paglipat mo, yung nilipatan mo, mas mataas yung rango mo doon, yung position mo, 'di ba? Emperor. Emperor is someone na in control sa buhay niya. You are finally taking control of your career, of your business. Hindi mo na hahayaan na iba ang mag-control niyan para sa'yo. Yung iba sa inyo, you have the opportunity to become your own boss. Like, ikaw yung self-employed. Wala kang pinagsisilbihan, wala kang pinagtatrabahuhan, kundi ang sarili mo. Mm-mm. 'Di ba? So, ngayon, mas desidido ka na maging in control sa iyong career, sa iyong finances. Kaya ngayon, nag-aaral ka eh, no? Marami kang inaaral, marami kang nire-research. At yan yung mga kaalaman mo na yan, yun yung magbibigay sa iyo ng swerte, ng blessings. So, keep it up. 'Di ba? Yung iba sa inyo may mga leadership role sa trabaho, sa career, sa business, sa relationship. O yung iba sa inyo, maaring relationship yung disappointment nyo ngayon. Na nakaka-apekto rin sa mindset nyo, sa mga decision making nyo ngayon. Kasi syempre kapag broken ka o kaya meron kang pinagdadaanan na problema na ang ano tungkol sa mahal mo sa buhay, 'di ba? Minsan ang hirap kasi hindi mo basta-basta lang mali-let go. Lalo na kung mahal mo or you have a very special connection with that person. Ten of Swords. This is leaving a situation, ending a toxic relationship, connection. Pag sinabi natin relationship, hindi lang yan romantic. Pwedeng romantic, pwedeng family, pwedeng friendship, or business partnership. Okay? So, you feel like it's time to let go kasi may mga unfulfilled na mga kagustuhan ka sa relationship na to na hindi mo na-experience. Kumbaga, binigay mo na lahat, pero wala pa rin nangyari. Don't be too hard on yourself. Kasi lahat naman ng relationship natin, meron niyang learnings. Meron tayong natututunan dyan. 'Di ba? You are healing. Ganda. Nagkakaroon ka ng self-reflection ngayon. Soul restoration. You're getting that peace of mind na gusto mo. 'Di ba? Pero syempre, no, hindi naman yan minamadali. Ang healing, it's a process. Naapektuhan na rin ang iyong kalusugan. Yung iba sa inyo, walang ganang kumain, parang tinatamad. O, kayo rin naman ang mag-aangat sa sarili ninyo. Kaya maging aware kayo sa situation nyo. Para kasing somehow, nasa-self-sabotage nyo yung sarili nyo eh. Pwedeng feeling nyo napahiya kayo, or sayang nga yung in-effort nyo. Totoo nga naman, nag-effort ka sa relationship, career, business, pero parang hindi nag-work out for you. So, kung sa tingin mo nagawa mo na lahat, then it's time to move to the next chapter. Oh my God. O diba, sinasabi pa lang, next chapter, North Node, which is about your destiny, your future. Yes. Alam nyo, Virgo, kaya rin naman nangyayari yan. Itong endings, new beginnings, failed relationships or career, trabaho na hindi na nag-work for you. Kasi nga, nagkakaroon ka ng redirection, realignment. Yung iba sa inyo, relationship, ang nag-e-end talaga. Fourth house, you are also focusing on your foundation. Ano ba talaga yung pundasyon mo bilang isang tao? Kasi yan yung, yan pa rin yung pinaka-core mo. Yan pa rin yung magdadala sa'yo sa kung saan mo gusto. 'Di ba? Depende sa kung ano yung nasa puso mo.
Diba sabi nga, home is where your heart is. Hanapin mo yung home na yan. Uy, oh my God, oh. A change is coming. You've been wiser, okay? Naging matatag ka, matapang ka. Ngayon, marami ka ng kaalaman, karunungan na magagamit mo para sa pagbabago na to. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.